Better morning sa ating lahat. Today we are going to touch on the untimely and fatal death of a political blogger dyan po sa Pilipinas, especially dyan po sa Caloocan, to be very specific. May her soul rest in peace, and condolence also to the immediate family of the late Mima Alicia po. But before going to give you itong mga detalles sa tungkol sa shooting incident ni Mima Alicia, who is a political blogger dyan po sa Pilipinas, very vocal ito po. Let me greet first sa lahat ang sabihin natin ang mga followers natin dito po sa Nico, The Real Talk with Nico. This is Nico here, and better morning, good morning, and welcome na welcome kayo dito po sa programa natin Nico, The Real Talk with Nico. Today is a Saturday, and it's July 18 na po, na Saturday, weekend tayo po, Saturday and Sunday, walang trabaho, walang pasok tayo po. Let's make full use of this sabihin natin na weekend, and let's make sure that we will spend time with our family, and don't forget ang mga kapatid, kaibigan at kababayan ko po dito po sa Roman Catholic faith. Don't forget our Sunday obligation. And of course, lahat na kayo po, be it the Christian, be it the Muslim, don't forget our Creator po, to thank Him and ask graces and guidance as we move forward itong bagong Saturday po, bagong day natin and the days to come. So welcome na welcome mga overseas Filipino workers kung nasan man kayo po, be it sa iba-ibang parte ng mundo. And I hope everything is running smoothly sa buhay natin po as we start ang brand new day, Saturday, July 18. Same greetings goes to lahat ng mga Filipinos dyan po sa bayan natin, sa Pilipinas po. I hope also na okay ang start ng araw natin. And of course, before I will forget, itong mga Filipino communities dito sa Malaysia, be it sa West Malaysia or dito sa Sabah, welcome na welcome, and God bless all of us. God bless all of us. Alright, punta na tayo po sa issue that I want to share with you po. Unfortunate incident po that happened yesterday morning dyan po sa Pilipinas o dyan po sa Caloocan City po. No? And mahirap when we talk about death. Death is painful po. No? And let us not sabihin natin misuse or judge ang mga aksyon ng mga tao po, be it whether he or she is a negative blogger who criticize either itong dalawang grupo po that we are facing now, or we are seeing my conflict between the Marcoses and the Dutertes po. No? May mga bloggers tayo sa kampo ng Marcoses, may mga bloggers din tayo po supporting ang kampo ni mga Dutertes. But anyway, we have freedom of speech po. But itong freedom of speech natin, let us not abuse it, no? Kasi may mga limitations din tayo. And talking about Mima, the late Mima po, no? Let us not condemn her po, no? Especially now that nobody wants this thing to happen. It's so painful po. Death is painful. She was killed, no? Yesterday morning dyan po sa Caloocan. And yes, I pity also ang immediate family members of the victim, and I will pray for her soul po, for her soul. Anyway, naging viral itong notisya kahapon hanggang ngayon po sa social media, and this is for this reason that I also want to share itong news ni Mima Alicia po, Mima Alicia. And nandito na po, anti-Duterte blogger si Mima Alicia was killed after she and her live-in partner were shot by riding in tandem gunmen in Barangay 171. Diyan po sa Caloocan City, kahapon po, early Friday, July 17. Alicia was declared dead on the spot after sustaining gunshot wounds
to the head and the body. Her living partner, identified only by the alias si Nellboy, was injured in the attack. According to initial police investigation, the couple had just parked their vehicle in front of their rented house at around 3 a.m. Nellboy got out of the vehicle to open the gate when two armed suspects on a motorcycle suddenly appeared and opened fire. The owner of the house being rented by the victim said the couple had only recently moved into the neighborhood. Police are conducting a follow-up investigation to identify the suspects and determine the motive behind the shooting incident or the shooting incident. Investigators are looking into whether the attack was connected to the couple's buying and selling business or Alicia's work as a political blogger. So yun po, that is what happened kay the late Mima Alicia. They went home around 3 a.m. Yesterday morning, early in the morning po sa bahay nila. Rented house yun po, bago lang sila. They move in sa rented house nila dyan po sa Caloocan. Pagdating nila sa bahay, ang living partner niya, a certain Noel Boy, went down from the vehicle to open the gate. And suddenly, dumating na lang po ang riding in tandem, suspect, and started firing po. Si Alicia sustained injuries or gunshot wounds sa katawan niya po. And also, ang living partner niya po, si Nellboy. And si Alicia or si Mima, or Mima ba yun? Mimi, she died on the spot, on the spot po. While ang living partner niya, si Nellboy, sustained gunshot wounds and was rushed to the hospital po. While on the way to the hospital, nagtanong din ang mga medical aids natin sa ambulansya po, and he said that he's not aware of any threat they receive po, from anybody. So ano talaga itong motibo? The police authorities are now investigating the case. And let us not jump into conclusion po, although she's a political blogger identified as a BBM, in fact, I don't want to mention ang talaga niya po ang affiliation siya sa politika, but anyway, it is already mentioned dyan po sa mga national media natin na she is a BBM or Bongbong Marcos supporter, supporter po, and he or she criticizes a lot kay mga Dutertes, that includes also si Vice President Inday Sara Duterte po, Duterte. So, may mga tao na likes her style when doing her blogging, but whether we like it or not, mayroon din po who is against her po, especially ang grupo ng mga Dutertes po. But the thing is, this is what happened, and let us not jump into conclusion. Let us wait for this, sabihin natin, police investigation po, which I believe it will be fair, and justice will be given to the victim, si Mima Alicia po. Because narinig natin po, mga following the report, the death of Mima Alicia po, narinig natin po na some bloggers and other individuals po, they are putting the blame sa death of Mima Alicia sa mga supporters ng DDS, ng mga Dutertes po. I think that will be very unfair po. That will be very unfair. Let us not jump into conclusion and let the authorities concerned, kagaya ang mga police who are now investigating the case po, let them finish the investigation and they will, of course, inform the public kung ano ang motibo, kung may suspect man po na arestado na po or hindi, But for
for mga tao, no? Jumping into conclusion and saying that this is the work of the Duterte's supporters, I think that is unfair. I think that is unfair po, no? And I don't think so mga supporters ni mga Duterte's po will agree, will agree with this kind of allegations made by the supporters of BBM or supporters of Mima Alicia, no? Kasi we don't know kung ano talaga motibo. It could be a business motive, no? Because they are dealing with the buy and selling a business. It could be, as what I heard sa social media, mayroon din mga haka-haka, no? This is just marites lang, no? Na it could also be a, although this is unfair, but anyway, this is what we heard, no? What we heard and read sa mga social media. It could also be a love triangle po, no? Because according to what I saw sa social media, na she also have a relationship earlier. Although that was past na yun po, no? Past na yun, but sabi nila, it could also, there is a possibility that this could be ang motibo po is a love triangle. But anyway, who am I to say na gano'n, love triangle ang motibo? Let us wait for the investigation ng police authorities po, no? So, ingat-ingat lang tayo mga vloggers. That includes me also, you know, because I'm a blogger, political blogger din ako. Ingat lang tayo po, no? Ingat lang tayo when we say things sa natin, sa programa natin o sa mga channels natin po, no? We should always remember that we have this privilege, na, to do our blogging sa social media platform, no? But remember, there is always a limitation. And there is also a law, cyber law dyan po sa Pilipinas po, wherein if you sabihin natin, violate ang cyber law po, no? Then you have to face the music. Then you have to face the music. Don't be a violator po of this law, no? Of this law po. And don't say na ngayon that you already have that platform, na anything that you can say, you can say anything sa programa ninyo po. Huwag naman po, because the moment you do that and you're not sure of your, sabihin natin, ang mga facts ninyo po, the facts that you have, ang mga issues ninyo po, then it will be very harmful, not only to your viewers, but also to our community, to the Philippine nation po, no? So, ingat lang tayo po. Unlike sa mainstream media, mayroon kami mga journalism ethics to follow. Journalism ethics to follow. So, kagaya ko po, I'm a mainstream media personality. Hindi man siguro sa Pilipinas, pero dito ako po sa Malaysia. So, same thing po. We have this journalism ethics to follow. And at the same time, I'm doing my blogging, no? As a political blogger. But my focus is more on dissemination of news. That's why I'm very careful po. When I disseminate news, I make sure po that whatever I say, may support ako with the video clips po, no? So that people will not say that I am advocating fake news. No? Fake news po is very dangerous. I, for one, I'm really against itong fake news po because it will do more harm to our society rather than do good. And those who are doing this fake news po, no? Doing this fake news po, karamihan po, mayroon silang motive. They have selfish motive in bringing out or putting out the fake news sa mga programa nila. I'm not accusing, no? Mga vloggers are doing this, but there are some, no? There are some, unfortunately, whether we like it or not, they will take advantage. They will take advantage of this facility that we are now enjoying po, no? We are enjoying sa social media. Sa social media po. Anyway, let me share with you po, as what I said, I always do my things with support from video clips. So,
Let me share you a video clip po. Saan na yon? Sandali po. Video clip tayo po. Hold on. Okay. Facebook. Video clip po about the report. Hold on po. Let's watch and listen to this po. Kinakasama ay sinugod sa pinakamalapit Hold on na po. paghamutan. Okay. Sa ngayon, patuloy ang isang malungkot na nakakagulat Let's watch and listen to this video clip po about the incident of Mima Alicia po. Nandito, let's watch and listen to this. na balita na gumising sa maraming Pilipino matapos may ulat ang pagkamatay ng vlogger at political influencer na si Alicia Lipata na mas kilala sa social media bilang Mima Alicia. Ay sa mga unang ulat, nasawi siya matapos pagbabarilin ng dalawang hindi pa nakikilalang suspect na sakay ng motorsiklo sa loob ng isang gated subdivision sa Caloocan City. Sa insidenteng ito, hindi lamang si Mima Alicia ang naging biktima, sugatin din ang kanyang ka-live-in partner na nagtamo ng tama ng bala at agad sinugod sa ospital upang mabigyan ng agarang lunas. Batay nga sa unang investigasyon, narinig umano ang sunod-sunod na putok. Ang mga kapitbahay ng kanilang tignan ang pinanggalingan ng putok. Doon na nila nadatnan si Mima Alicia na nakahandusay sa kalsada at may tama ng bala sa ulo. Agad rumusponde ang mga otoridad. Ngunit sa kasamang palad ay idiniklara na siyang nasawi habang ang kanyang kinakasama ay sinugod sa pinakamalapit na paghamutan. Sa ngayon, patuloy ang follow-up operation ng Caloocan City Police upang matukoy ang pagkakilala ng dalawang sospek na tumakas matapos ang pamamaril. Sinuri din ng mga investigador ang mga posibleng ebidensya, kabilang na ang CCTV footage, testimonya ng mga saksi at iba pang impormasyon na maaaring makatulong sa paglutas ng kaso. Sa mga ganitong pangyari, natural lamang na maraming tanong na pumapasok sa isip ng publiko. Sino ang may kagagawan? Ano ang dahilan? May kinalaban ba ito sa kanyang pagiging political influencer? O may iba pang anggulo na tinitignan ng mga investigador? Ngunit sa puntong ito, mahalagang tandaan na wala pang opisyal na pahayag ang kapulisan na nagsasabing ang krimen ay may kaugnay sa politika, sa personal na alitan o sa anumang particular na motibo. Ibig sabihin, lahat ng iyan ay bahagi pa lang ng iniimbestigahan. Sa social media, mabilis nga ang kumalat ang iba't ibang opinyon at haka-haka. May ilan na agad na nag-uugnay sa insidente sa politika habang iba naman ay may sariling mga teorya. Ngunit bilang mamamayan, kailangan natin maging responsable sa pagbabahagi ng mga impormasyon. Hindi sapat ang hinala upang maituring na katotohanan ang isang bagay. Ang anumang akusasyon laban sa isang tao o grupo ay dapat nakabatay sa malinaw na ebidensya at opisyal na resulta ng investigasyon. Hindi rin natin dapat isipin na dahil sa pagkakaiba ng pananaw sa politika, iyon na agad ang dahilan ng isang krimen. Ang mga ganitong konklusyon ay walang sapat na batayan ay maaaring makadagdag lamang sa pagkalito ng publiko at makasakit pa sa mga taong nadadami sa usapin kahit wala namang matibay na ebidensya laban sa kanila. Mahalaga rin isipin na hindi natin lubos na nalalaman ang buong kwento ng buhay ng isang tao. Totoong may mga lumang video si Mima Alicia kung saan ibinabahagi niya ang ilan sa kanyang personal na pinagdadaanan. Gayunpaman, hindi rin sapat ang mga iyon upang sabihin na may koneksyon ang mga iyon sa nangyayaring pamamaril. Iyan ang bahagi ng mga anggulong dapat suriin ng mga investigador, kasama pa ang mga ibang ebidensya at tulad ng CCTV footage, testimonya ng mga saksi at iba pang impormasyon ng kanilang nakalap. Sa halip na magpakalat ng mga hindi kumpirmadong balita, mas makakabuting hayaan natin gawin ng mga autoridad ang kanilang trabaho kung mayroon mang mga taong may nalalaman tungkol sa insidenteng ito. Maaaring nakakita sa pangyayari, may hawak na video o may mga impormasyon na makakatulong na mas mainam na direktang makipag-ugnayan sa Caloocan Police. Sa ganitong paraan, tunay tayong makakatulong sa paghahanap ng katotohanan at sa pagbibigay ng hustisya. Ang kaso ring ito
Ito ay paalala sa kasalukuyang may mga iba't ibang krimen na nangyayari sa ating lipunan. Itong mga nakaraang araw ay may mga inuulat ding insidente ng pananaksak, pamamaril at iba pang karahasang patuloy na iniimbestigahan ng mga autoridad. Hindi lahat ng krimen ay agad nang may kaugnay sa politika. May mga kasong personal na ang motibo, may kaugnay sa negosyo, pamilya at iba pang suliranin. Kaya mahalagang hintayin muna ang resulta ng investigasyon bago bumuo ng sariling konklusyon. Sa rin itong paalala sa ating lahat na maging responsable sa paggamit ng social media. Sa isang pindot lamang ng share button, maaaring kumalat ang isang impormasyon na hindi pa pala totoo. At kapag nangyari iyon, maaaring may mga inosenteng taong madamay o pagbintangan ng walang sapat na batayan. Kaya bilang responsableng netizen, ugalayin natin na maghintay ng opisyal na impormasyon mula sa mga kinauukulang otoridad. Sa uli, ang pinakamahalagang layunin ay malaman ang buong katotohanan. Hindi lang yung mauna sa pagbibigay ng opinyon, kundi ang nauna sa pagpapahalaga ng katotohanan. Ipagdasal natin ang pamilya at ang mga mahal sa buhay ni Mima Alicia sa panahong ito ng pagdadalamhati. At umaasa tayo sa pamamagitan ng masusing investigasyon ng mga otoridad, matutukoy ang tunay na responsable at maibibigay ang hustisyang nararapat. Hanggang wala pang opisyal na resulta ang investigasyon, pairalin natin ang pag-iingat sa ating mga sinasabi at binabahagi. Ang hustisya ay nakabatay sa ebidensya, hindi sa haka-haka, at kung meron tayong impormasyon na maaaring makatulong sa paglutas ng kasong ito, makipag-ugnayan sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya o sa kalookang pulis upang makatulong sa paghahanap ng katotohanan at hustisya. Isang malungkot na nakakagulat na balita na gumising sa maraming... Alright, yun po, narinig natin po, no? That's why we have to be very careful, no? We have to be very careful. Let's wait for the, sabihin natin, outcome ng ongoing investigation ng mga police authorities. So, we will know kung ano talaga ang motibo. In the meantime, let's not jump into conclusion po, no? Because anything, mga haka-haka, mga chismis-chismis po, no? It will not, it will do more harm sa atin, ang community natin po. And especially po, it will also do harm sa mga affected family members ni Mima po. As what I said, death is painful, no? To see somebody to depart sa buhay natin o sa pamilya natin po, especially when we itong klaseng departure is untimely or sudden po, no? Masakit na masakit yun po, and everybody wants to see justice, no? Give justice to the victims po, to the victims. So let's wait po ang ito po, ang resulta ng investigation. Although some people nagalit kay Mima dahil the way ang mga content niya po sa blogging, no? Dahil identified siya, I would say identified siya po dyan sa BBM side. So of course ang the other side, ang mga Duterte supporters din po, no, will not be happy. But it doesn't mean that ang mga Duterte's supporters or anybody from the Duterte's will do the crime. Hindi yon, imposible yon po, no? That's how I look at the situation. Let me share with you po, no? So that you will have an idea ano-anong klase mga blogging nagawa si Mima Alicia po. Let's watch and listen to this po. I will share with you ito. Napakagagong ginawa mo. Ginawa mo yan. Oo. Sinapan ninyo yung mga gabi ng lagim. Tapos nung may nabuo na, anong kasalanan? Hold on po. Sandali po. We will start from the beginning. Alright, nandito. Ang ina mo talaga sa Duterte. Ano naman tong kumakalat na balita? Lahat na lang pinarir mo. Ang ina ba naman mga minamahal? Imagine nai-issue ka na sa pagnanakaw. Kaya ka nga nai-impeach. Nai-issue ka pa sa panggagancho, pagta-travel, gamit ang pondo ng bayan. Mayroon ka bang tinatawag na tukhang-tukhang. Ngayon, ano tong kumakalat na issue? Kaya ka pala pumupunta sa ibang bansa kasi nagpalaglag ka ng bata?
Uy, ang tanong ko, sino yung kabembangan mo kung totoo man tong putang inang balitang kumakalat na to? And totoo nga naman yung sinasabi, di ba, na katawan mo, pipiliin mo kung ano yung gusto mo. Pero ito yung ito yung napakagagong ginawa mo. Ginawa mo yan, oo. Sinarapan ninyo yung mga gabi ng lagim. Tapos nung may nabuo na, anong kasalanan ng sanggol para ipa-abort mo? Tingnan nyo naman yan, oh. Kung totoo man, kung totoo. Kaya ka mayat-maya pumupunta ng ibang bansa kasi nagpalaglag ka. Eto, gusto namin tong malaman. Totoo ba tong kumakalat na balitang to? Kasi ako, ayaw manira. Hindi ka naman sumasagot sa impeachment. Meaning, totoo ba yon? Silent means yes? Ngayon, gusto namin marinig dito. Totoo ba na nagpalaglag ka ng bata, Sara Duterte? Totoo ba itong balita ng isang vlogger na kaya ka pumupunta sa ibang bansa kasi nagpalaglag ka? Sinong lalaki ang tumira sa'yo? Sinong lalaki ang bumembang sa'yo? Utang ina ka talaga? Kinakahiya ka naming mga babae, nakakasuka ka. Mas malala ka pa sa pok-pok. Kung sa bagay, sabi mo nga ikaw yung presidente ng impyerno. Talaga nga namang pinanindigan mo? Well, utang ina mo talaga sa Duterte. Ano naman tong kumakalat na balita? Lahat na lang pinarir mo. Tang ina ba naman mga minamahal? Imagine ah. So yun po, narinig natin, no? That is, I think, the latest blogging ni Mima Alicia po. Masakit ang mga allegation niya po, but these are all allegations na been proven na what she's accusing kay Vice President Inday Sara Duterte, totoo na yun po. Hindi yun po, no? So, I won't be surprised na meron din mga supporters si Inday Sara Duterte, Vice President Inday, nagalit din yan po. But I don't think so po, they will go to the extent of killing. Huh? I don't think so po, no? I don't think so po. But anyway, para sa akin lang po, kagaya sa atin mga vloggers, no? Let's be careful. Let's be careful po, no? When we do our content, let's be careful and make sure that no, ang mga content natin po will not bring sa sitwasyon po wherein ang mga tao, ang mga viewers natin po will be confused. For example, will be confused of the issue. Let us not go for fake news po. Na mahirap talaga yon fake news. Pangit talaga, hindi lang pangit, but it will destroy, hindi lang sa tao, no? But it will destroy ang nation natin, ang Pilipinas po. Ang image ng mga Filipinos, ang image ng nation natin, not only dyan po sa Pilipinas, but sa iba-ibang nation. Just like what is happening ngayon dito sa Malaysia, pangit ang reaction that we are receiving from some our Malaysian friends po who thought that before, who used to say na okay talaga ang Pilipinas, okay talaga ang presidente ninyo, and ngayon, what they are telling is what is happening sa Philippines. Ano nangyari sa mga leaders ninyo? What is happening sa corruption? Yun po ang problema natin. So, too much freedom of the press will be very disastrous po. Ganun lang yan po. Meron yun, okay, let me tell you. If you, may storya yan po, holding a bird in his hand po, no? And that fellow asked his friend, ano itong ibon ito sa loob? Buhay ba ito or hindi? See? So, if that a person will say, the person that is asking the question po will say, buhay, then he will squeeze ang bird and open it patay. So, if he says patay, he will release it po. And buhay ang bird. So, in other words po, depende na yan po. Ang freedom of the press po, freedom of speech natin po, depende na yan sa atin. Depende na yan sa gobyerno. Depende yan sa gobyerno on how you are going to identify or to sabihin natin define what is freedom of the press. If kagaya sa ibang nasyon, or let's say dito sa Malaysia, by freedom of the press ang Malaysia. Freedom of the press. We can talk. We can say anything. Pero may mga
limitations. You violate that limitation, you go beyond that limitation, then you have to face the consequences. Yan din po sa Pilipinas, may freedom of the press tayo po. No? But if you violate, then you have to face the music. See? But bakit pa tayo maghintay for the authorities to identify or to tell us that we already violated? We as a sabihin natin a blogger or media personalities mo, we should know these things po na may limitations tayo, may laws tayo po. No? So, just follow the law. And then, you will not be in trouble. You will not be in trouble. Yun lang po. No? Yun lang po. So, that is the issue that I want to raise today dito po sa programa natin, Nick Talk, The Real Talk with Nico. And, I hope, masking paano po, no? Masking paano po, no? It will remind us na tayo mga vloggers, tayo nasa media po, no? May limitasyon din tayo. And once again, ako, together with my family and the Filipino communities dito po sa Malaysia, particularly sa Sabah po, no? We would like to extend our, condolences to the family of Mima, Alicia, and may her soul rest in peace. Yan lang po. Yan lang po. And before I'm going to conclude itong programa natin ngayon, Saturday, July 18. July 18 po, I just want again to remind each and every one of us po, mga Filipinos, be it sa Malaysia or dyan po sa Pilipinas or elsewhere dito sa mundo po, no? Let us continue, tayo po, mga Filipinos, let us continue to shout, urge, appeal, hindi lang appeal po, ano po, a stronger word for appeal, to the government po, no? That we want that this flood control project scandal will be resolved. We want those who involved in this anomalous transactions, no, will be put behind bars. Will put behind bars. Hindi lang po sa flood control projects, no, sa iba-iba pang corruption sa Pilipinas po. Sana lahat kayo, mga magnanakaw, kayo, mga mayaman na ngayon, involved sa corruption activities sa Pilipinas po, you will realize na po na sobra na ang ginawa ninyo. Sobra na. Kawawa naman mga ordinaryong Pilipino. Kawawa naman ang mga kapatid, kaibigan, at kababayan ninyo po. No? Hindi lang dyan po sa Pilipinas, but also kami dito po, mga overseas Filipino workers who are trying to do our level best to give a better future to our loved ones we left behind dyan po sa Pilipinas. No? We are trying to do our level best to help the economy of the Philippines in terms of our religious remittances po sa Pilipinas. Whether we like it or not po, ang overseas Filipinos, as what as the government saying, are the modern heroes po, because dahil sa remittances, ang pera ng mga overseas Filipino workers sending sa Pilipinas po, it is greatly helping the economy of the Philippines. And because of our financial assistance or remittances po, we are hoping, no, that the government will give better public facilities to the people. But unfortunately po, it did not happen po, no, during the itong flood control project scandal po, no? Trillions of money went to irresponsible, greedy politicians. Nandyan na yun po, whether we like it or not. Already mentioned. Nasaan na po si Saldico? Nasaan na po si former House Speaker Romualdez? Just yesterday, si Amuswen Remulla was saying, no, na they are still doing the level best to make sure plunder cases will be filed against Martin Romualdez po, no? Saldico, ang sino-sino po yan po, no? But those itong mga mastermind, yung mga malaking tao talaga involved, no? Hanggang ngayon po, they are still free
Pero yon vocal talaga sa corruption po. They are now behind bars. Sino-sino yan po? Alam na ninyo po. Si Senator Jingo Estrada, Senator Rodante Marcoleta. Cases are now being built up against Senator Ruben Padilla, Senator Peter Cayetano, itong 2019 na SEA Games po, which matagal na po na-dismiss, but ngayon, they revive it again po. For what purpose? We don't know. All that we know is, all that we can say is speculations lang itong lahat po. Is it because of the impeachment trial of Inday Sara Duterte? Or what? All speculations lang ito po, no? So sana lang po, ang Filipinos, as well as ang mga leaders, that includes also those involved sa kalokohan ng korupsyon dyan po sa Pilipinas, you will already realize and, make the necessary changes po sa buhay ninyo. Itong mga magnanakaw. Itong mga magnanakaw po. Nandyan sa Pilipinas. Nakabaro, naka-Amerikana, speak English, and says that they love the Philippines. Concern sila mga buhay ng mga Pilipino. Samantala, you look what is happening sa atin mga ordinaryong Pilipino. So, yun lang muna po dito. And enjoy kayo ang weekend natin Saturday and Sunday po. So, with this, once again, si Nico Fabian would like to say, maskin paano, I hope I managed to entertain ba? Or give you ang mga latest updates natin na tungkol sa Pilipinas po. So, once again, Nico Fabian would like to say thank you very much for making me a part of your day today, July 18, Saturday. Hidup Malaysia, Sababole, mabuhay ang Pilipinas. God bless the world. I'll see you in my next episode. Bye. I love you and you take care.